Nakilala mo ang Panginoon, ibinigay sa iyo ang ministry na yan, at hanggang kamatayan na hawakan mo yan. Alamin natin ang hinihingi natin para manatili tayo sa hinihingi natin, mga kapatid. Dahil pag hindi ka nasumang sa iyong hinihingi, hindi mo makukuha ang iyong hinihingi at inaawal sa Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan, paano ba dapat natin tignan ang pagsubok na dumadating po sa ating buhay? Okay? Pag sinabi po nating pagsubok, ito po mga kapatid ay sinusubok ang ating kakayahan, ang ating mentalidad, ang ating spiritual, ang lahat ng bagay patungkol sa ating pagkatao. Sinusubok po tayo. Sino po ang sumusubok sa atin? Ang sumusubok po sa atin ay ang Diyos. Okay? Tandaan po natin, meron pong tinatawag na mananampalataya at hindi mananampalataya. So, pag sinabing mananampalataya, tapos ito hindi okay. Tatandaan nyo po, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, pag sinabing hindi pa mananampalataya, hindi tayo naglilingkod sa Diyos, wala tayong pagkakilala sa Panginoon, hindi tayo nagdadasal, patay tayo bisyo. Ibig sabihin, lahat ng negatibo na ikamamatay po natin, ginagawa natin. Nandiyan ang alak, bisyo, sugal, etc., pambababae, no? Pagdanakaw, pagsisinungaling, lahat ng masasamang uri na ginagawa ng tao, ginagawa po yan ng hindi mananampalataya. Okay? Ngayon tayo po ay mananampalataya na, may dalawang bagay dapat tayong tandaan. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, meron pa rin pong tinatawag na problema. Tama? Pag mananampalataya ka ba, meron pong problema? Meron po. Parehas lang. Kung meron po ditong tinatawag na pagsubok, meron din po ito. So parehas lang po ang nangyayari. Yun nga lang, sa hindi mananampalataya, ang kanilang ipinapamuhay ay yung kalooban ng dyablo. Yung gusto ng dyablo. Kaya nga lahat ng masama, sinasabi nila, masarap daw lahat ng masama. Pamamakla. No? Lahat. Ginagawa po yan ng hindi mananampalataya. Bagay na gustong-gusto ng dyablo, na siyang gusto rin natin. Ngunit kung ikaw po ay mananampalataya na po ng ating Panginoong Diyos, no? Lahat po ng gusto ng Diyos, yun naman ang ginagawa mo. Nakuha ninyo? Ngayon po, kapag ang gusto ng dyablo ang ginagawa natin, dumadaan po tayo saan? Problema. Tama? Pero ang problema na yan, kagagawan mo dahil sa masamang ginagawa mo. Ngunit, kapag ikaw po ay mananampalataya na ng ating Panginoong Diyos, dumadating po ang problema. Dumadating din po ang tinatawag na pagsubok. Ngunit, ang problema na yan at ang pagsubok na yan ay ginagawa ng Diyos sa atin para po tayo po ay tinatawag na i-test. Kung hanggang saan tayo. Nakukuha po ba natin? Ngayon po, sa mga mananampalataya, ako magsasalita, sa mga nabautismuhan, yung mga tao na nag-iisip na mag-backslide, pag sinabing mag-backslide, tumalikod po. Gusto na po nilang tumalikod. Ngayon po, ito po ang kaisipan na gusto kong iwan sa inyo. Kapag huminto po ba kayo sa paglilingkod sa Diyos, mawawala ang problema nyo? Mawawala po ang pagsubok ninyo? Hindi po. Ano po ang mangyayari? Magkakaroon po kayo ng tinatawag na masamang pamumuhay. Bakit po? Kasi hindi na po gusto ng Diyos ang gagawin mo, kundi ang gusto na ng dyablo ang gagawin mo. Nakuha ninyo? So ngayon, isipin niyong maigi sa mga mananampalataya, kung tatalikod kayo, siguraduhin ninyo mawawala problema ninyo. Dahil wala pong tao, matapos tumalikod sa Panginoon, umayos ang buhay. At kapag ikaw po ba ay umalis sa side ng Panginoon, di ka na mamamatay? Mamamatay ka pa rin. Mananampalataya ka man o hindi, darating pa rin po yung tinatawag na kamatayan. Parehas lang yan. Parehas sasapitin ng hindi mananampalataya at ng mananampalataya. Kaso itong problema. Pag once na tumigil ka sa paglilingkod sa ating Panginoon, may tinatawag po na
paghukom. Alam niyo po yan mga kapatid? May paghukom. Huhukuman tayo ng Diyos. Paano po natin ginamit ang ating buhay? Kapag tayo po ay namatay, nawala na tayo sa kalooban ng Diyos at nandito na po tayo sa kalooban ng diablo, tumalikod tayo. Wala po tayong aasahang langit. Ngunit kung tayo po ay magpapatuloy sa kabila ng maraming problema, pagsubok, maraming bagay na tinitest sa atin ng Diyos, at nanatili tayo hanggang kamatayan, meron po tayong aasahan na buhay na walang hanggan. Kaya ako po'y nakikipag-usap doon sa mga kapatid na kung saan sobrang babaw mag-isip. Gusto kong i-upgrade ang isip ninyo. Tumatalikod kayo sa Panginoon kasi ang bababaw ng dahilan. Paprangkahin ko po kayo. May mga kapatid po, matapos makakilala sa Panginoon, dahil hindi lang niya feel na hindi siya gusto ng nagugustuhan niya sa church, aalis na siya. Nakuha niyo? Hindi lang siya niligawan nung nagugustuhan niya sa church, aalis na siya. Pag sa lalaki naman, part na lalaki, pag hindi siya nagustuhan ng babae nagugustuhan niya sa church, aalis na siya. Nakita ninyo? Nakita ninyo ang tunay na intensyon at motibo ng tao kung bakit siya pumupunta sa church. Kaya ito po dapat buksan ninyo isip ninyo. Ano ba ang motibo at intensyon ng pagpunta ninyo sa simbahan? Kung ang motibo at intensyon lamang po ninyo ay dahil masaya kasi sa church, nandun ang crush ko sa church, nandun doon ang kasintahan ko sa church, may nauutangan ako sa church, masaya, may mga magandang kaibigan sa church, ibig sabihin, lahat ng nakikita mo ay pawang magagandang bagay lang. No? Magagandang bagay. Ito problema po ng mananampalataya eh. Sa paglilingkod sa Panginoon, ang gusto lang makita at gusto lang mangyari sa buhay niya, maranasan magagandang bagay. Pero kapag ka hindi magandang bagay, hindi na yan magpapatuloy. Yung dating masayang simbahan, hindi na naging masaya, hihinto na yan sila. Nakalimutan nila mga kapatid o ng mga taong ito na ang paglilingkod sa Panginoon, nasa Panginoon ka man o wala, nagbabago talaga lahat ng bagay. At wag po kayong mag-ano na, uy, ang bait-bait mo, sana wag kang magbabago. Hindi nalalaki yan. Hindi nalalaki yan. Hindi na rin yan mag-i-improve sa buhay. Tinigilan mo na eh. Pinigilan mo eh. Tatandaan niyo po, lahat po ng bagay nagbabago. Wala pong bagay na hindi nagbabago. Yung kaibigan mo ngayon, maaaring kaaway mo ngayon. Yung kapatiran mo ngayon, maaaring kaaway mo ngayon. Yung mama mo ngayon, pwede mong itakwil mamaya. Wala pong nakapagsasabi ng mamaya. Subalit, mga kapatid, sa lahat ng bagay na ito, meron pong Diyos na napakahusay na naglagay po ng tinatawag na isip. Saan mo ba gustong gamitin ang buhay mo? Dito sa kagustuhan ng Panginoon o kagustuhan ng diablo? Tatandaan niyo po, ang kagustuhan lagi ng diablo, ilayo ka sa Diyos, huwag kang gumawa para sa gawain ng Panginoon, itigil mo lahat ng spiritual na bagay mo, itigil mo lahat ng iyong mga duty sa loob ng iglesia. Yan po ang gusto ng diablo. Kaya nga ito pinagtatakahan ko mga kapatid eh. Straight to the point ako tuturo sa inyo mga kapatid. Kahit alam mo na yung dapat mong gawin, ayaw mong gawin dahil may sarili kang kalooban. Nakuha ninyo mga kapatid, lahat na may mga ministry ha, na minsan naging mainit, tapos ngayon ang lalamig. Sino ang naglalagay niyan sa puso ninyo? Diyos po ba? Hindi. Pinipili natin yan at yan ang gusto-gusto ng diablo. Yung tipong alam mo nangihina ka, hindi naman yan gusto ng Diyos, pero gustong-gusto yun ng diablo at yun ang pinipili ng isip mo. Yung panghihina, mga kapatid, kung yan po ay sasakyan ninyo at yan po kayo mananatili, yan po ang gustong-gusto ng diablo. At huwag niyo pong isip-isipin na ang salitang backslide ay para lamang po sa mga hindi na nakikita sa church. Tatandaan niyo po, kapag sinabing tumalikod sa Panginoon, hindi lamang po yan yung tipong hindi na nagsisimba. May mga mananampalataya, spiritually backslider. Amen. Right. Spiritual pong backslide. Spiritual po silang tumalikod. Bakit po mga kapatid? Ito po yung mga tao na kung saan, kahit alam na nila ang aral, ayaw nilang gawin, pero they are always present in the church.
pero hindi na po sila nagbubunga. Ibig sabihin, hindi na sila lumalago. Kahit anong pukpok. Alam niyo mga kapatid, ako naniniwala, kahit si Yesu Cristo, pasensya na kayo, sasagasaan ko po talaga lahat. Kahit ang Panginoong Yesu Cristo magsalita dito, I believe hindi pa rin makikinig ang marami. At sabihin niya, ulitin niya ang isinulat ni Apostol Pablo, daluhan ninyo pagtitipon. Hindi ako maniniwala na lahat dadalo pa rin. Ako po ay nagsasalita sa mga tao na may kapasidad dumalo pero pinipili na huwag dumalo. Pinipili nila sa kanilang buhay at ini-ignore nila ang aral ni Kristo kahit alam na nila. Pero pinipili nila ay gusto ng Diablo. Pasensya na kayo, makakasakit po talaga ako. Gusto ko pong maging straight to the point sa inyo. Kasi gusto po tayong ituwid ng Diyos. Right, amen. No? Lahat po tayo itinutuwid ng salita ng Panginoon. At ang pagtutuwid, wala pong tinutuwid na hindi masakit. Amen. Kailangan po natin maramdaman ang sakit. At kapag nararamdaman po natin ang sakit, magpasalamat ka. Right. Hindi po ako nagtutuwid sa inyo. Ang Diyos po ang nangungusap sa inyo. Nakuha natin. Ngayon po, paano po ba natin titignan ang mga pagsubok sa ating buhay? Part 2 na po tayo. Sabi dito, buksan natin ang ating Biblia sa James chapter 1 verse 3. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Nakita niyo mga kapatid, na ang pananampalataya o ang pagsubok daw po ay nagbibigay sa atin o gumagawa sa atin para magtiis. Tinuturuan po tayo ng pagsubok na magtiis. Amen. Kung hindi ka sanay kumain ng masarap na pagkain at dumating ka sa punto na naghihirap kayo, hindi ka sanay kumain ng tuyo, pag nandiyan dyan na gutom ka na, kakainin mo na yan. Tinuturuan ka ng sitwasyon na magtiis. Bakit? Pag hindi ka kumain, mamamatay ka. Amen. Wala na rin namang gustong makipag-close sa'yo dahil masama ugali mo. Wala gustong mag-share sa'yo ng ulam dahil masama ugali. Alam niyo mga kapatid, ito tatandaan niyo po. Kapag ang isang tao masama ugali, pag ikaw na nailangan, tapos ka. Kapitbahay mo, pag nasunugan ka, tititigan lang ang bubong mo. Hindi ka tutulungan, bakit? Masama ugali mo. Di ba? Ngayon po, tuloy po tayo mga kapatid. Ang pagsubok daw po ay gumagawa, nagtuturo sa atin para magtiis. Nakuha ninyo? Kaya yung pagsubok, hindi po yan negatibo. Ang pagsubok po ay nangyayari para palabasin po yung tunay nating motibo. Kasi po, I believe, may mga mananampalataya po na kaya sila sumisimba kasi ramdam nila na masaya sila. Masaya sila sa simbahan. Nakuha ninyo? Na nararamdaman nila yung kaligayahan, etc. Pero kapag sinubok na, tanggalin yung mga bagay na hinahanap-hanap mo. Ibig sabihin, tanggalin yung mga bagay na dati mong, alam mo yun, gustong-gusto mo sa simbahan, pag wala na yun, lumamig na yun mga kapatid, doon masusubok ng Panginoon kung talagang ang Diyos ang iyong pinupuntahan. Nakuha ninyo mga kapatid? Sumunod po mga kapatid, no? Yung ikatlo po, ulitin ko po, ang pananampalataya o ang pagsubok po sa atin, ito po ay nagbibigay ng, ito po ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Number 4 po, 2 Timothy chapter 3 verse 12. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Okay, lahat daw ng ibig mamuhay ng may kabanalan. Mga kapatid, pakinggan niyo po. Lahat daw ng may ibig mamuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin, ng maka-Diyos na pamumuhay, ano yung sumunod na talata sis, yung dulo niya? Ay mga babata ng pag-uusig. Okay, sabi dyan mga kapatid, magkakaroon po ng tinatawag na pag-uusig. Okay? Yung pag-uusig na yan, hindi po natin yung ganong naririnig na ginagamit po. Madalas po ang pag-uusig o yung tinatawag na pag-uusig, naririnig lang po yan madalas sa simbahan. Pag sinabi mong pag-uusig, ito po yung ikaw po ay nakakaranas na parang pinag-iinitan ka, nakakaranas ka na parang kang binubuli, nakakaranas ka mga kapatid ng panggigipit dahil sa paglilingkod mo sa Diyos. Inuulit ko po mga kapatid, pakinggan po ninyo.
pag sinabi mong pag-uusig, dumadaan ka sa matinding presyon ng buhay, dumadaan ka po mga kapatid sa mga hindi pangkaraniwang pinag-iinitan ka, magmula nung naglingkod ka, di ba nararanasan yan? Magmula nung naglingkod ako sa Panginoon, lagi na lang kami nag-aaway ng anak ko, ng kaibigan ko, ng barkada ko, ng asawa ko, lahat na lang. Tapos, ewan ko kung nakaranas kayo nito, kapag konting pagkakamali nyo, laging sasabihin nila sa inyo, yung ba natututunan nyo sa simbahan nyo? Nakakaranas kayo niyan? Ako nakaranas po ko niyan nung bago pa ako sa church. Yan ba tinuturo ng pastor mo sa inyo? Bakit po? Kasi, ang mga hindi mananampalataya, nag-i-expect sila na kapag ka ikaw po ay naglingkod sa Panginoon, alam niyo yun? Gusto yata nila maging anghel ka na? Na hindi ka na nagkakamali? Diba? Ganyan po ang hindi mananampalataya. Kapag ka alam nila na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kaprasong alam mo, yung ba tinuturo sa inyo, yung bang ganito ganyan. Kaya ako, ayoko din magsimba sa inyo eh. Bakit po, mga kapatid? Dahil nakikita po nila yung kamalian natin at hindi nila nakikita, mga kapatid, yung unti-unti nating pagbabago. Natural po yun na nakikita, mga kapatid, ng hindi mananampalataya. Pero tayo pong mga binago ng ating Panginoon, huwag po kayo magpapabekto doon. Kasi kayo po ay nasa proseso ng pagbabago. Diba? Habang binabago ka ng Diyos, kaya nga sinusubok tayo eh. Nakakaranas tayo ng problema, no, sinusubok tayo, para po tayo po ay maging ganap sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, maayos po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Nakuha po ninyo? Kasi po, tao pa rin tayo. Nagkakamali pa rin po tayo. Kahit po ang pastor, mga kapatid, nagkakamali, tao pa rin po yan, mga kapatid. May mga bagay po na hindi po natin alam. Aminin natin. May mga bagay po tayo nagagawang kamalian. Ngayon po, number 4, sabi dyan, paano natin titignan ang mga pagsubok na dumadating sa ating buhay? Sabi, ito ay marka ng pagiging mananampalataya. Pag ikaw po ay mananampalataya na ng Diyos, yan po ay marka. Ibig sabihin, nakatatak na yan sa iyo. Na kapag naglingkod ka sa Panginoon, sigurado ang dating ng problema at ng pagsubok. Pero nung ikaw po ay hindi pa mananampalataya, yung problema pagsubok, na wala kang Panginoon, di ba kaya-kaya mong lampasan, utang ka lang, tas huwag mo bayaran? Di ba? May problema ka, bigat na bigat ka, inom ka lang, kinabukasan, okay ka na, may utang ka nga lang. Di ba? Tinatakasan natin. Tingnan nyo ang hindi mananampalataya, pag may problema, pagsubok, tinatakasan. Ang mga mananampalataya ng Diyos, hinaharap. Amen. At kapag yan po, mga kapatid, ay naipasa natin, another level po ulit ng pagsubok. Nataas po yung dosage ng pagsubok. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi po tayo nagle-level up, at paulit-ulit ka lang natitison, ibig sabihin nati-discourage ka sa simbahan sa paulit-ulit na kapag hindi ka kinakamayan, ayaw mo na magsimba. Tapos magpapahinga ka isang buwan, nasimba ka ulit. Pag hindi ka ulit nakamayan, hindi ka nabati, hindi ka na magsasamba. Mga kapatid, pag paulit-ulit kang gano'n, hindi ka lalago spiritually. Hindi ka po lalago. Sayang po ang paglilingkod natin. Kaya sa oras ito, mga kapatid, isipin po natin, bakit po ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Kasi marami pong tao nagsisimba, hindi alam ang dahilan ba't sila naglilingkod. At kapag tinanong mo sila personal ng diretsyo, kaya mo ba maglingkod sa Diyos hanggang kamatayan? Hindi nila kayang sagutin. Bakit? Kasi pumasok ka sa larangan ng paglilingkod na hindi mo naiintindihan kung ano pinasok mo. Ganyan din po sa pag-aasawa. Pag hindi niyo po naintindihan ang tinatawag na pag-aasawa, kaprasyong kamalian ng asawa mo, hiwalayan mo yan. Tatandaan niyo po, ang paglilingkod, ito po ay commitment. Pag sinabing commitment, anong Tagalog? Ha? Ang hirap pagka medyo may ano tayo ng Amerikano, no? Ang hirap yung Tagalog. Ha? Pag sinabing commitment, mga kapatid, alam niyo yung nakaano ka na, nakatali ka na doon sa isang sitwasyon. Parang kasal, nakakommit ka na doon, umuho ka na eh. Kaya nga may sinasabi, sino patututol? Ako, mamaya kakain. Commitment, mga kapatid.
Kumbaga nakaano ka na doon, nakatali ka na doon. No? Nakatali ka na. Ngayon po, ang paglilingkod po sa Panginoon, ito po ay commitment. Hindi po yan feelings. Okay? Hindi po yan base sa pakiramdam. Na kapag ka, sisimba ka ba kaya? Oo, nararamdaman ko. Nararamdaman ko ang Panginoon. Sisimba ako. Pagka sumimba sa atin, hindi nga na maramdaman ulit ang Panginoon. Hindi ko na magsimba. Bakit? Hindi ko na maramdaman ng Diyos eh. Tanong ko sa iyo, naramdaman ka ba ng Diyos? Diba? Ngayon po mga kapatid, ulitin ko po, ang paglilingkod ito po ay commitment, hindi po ito feelings. Amen. Na kapag ka, parang mainit na kanin, pagka sinubo mo, mainit, idudura. Commitment mga kapatid, pag sinubo mo yan mga kapatid, kahit mainit ka, hindi mo idudura. Nakuha ninyo mga kapatid? Amen. Sino sa inyo dito mga kapatid kaya niyong iwan ang bahay ninyo? Kasi feelings ang gagamitin nyo. Alam niyo yung pagpasok mo sa bahay ninyo? Walang ulam, ayoko na dito sa bahay na ito. Iiwan mo ngayon ang bahay mo, pinaghirapan mo, no? Binili mo, etc. Pinundar mo, pinaganda mo, tapos iiwan mo. Di ba wala pong gagawa nun? Tama? Bakit? Alam mo kasi pinaghirapan mo yun. Alam mo mga kapatid na sa'yo yun. At hindi mo yun ibibigay sa iba. Tama? Ganon din dapat sa paglilingkod sa Panginoon. Pinaghihirapan po natin ito. Dahil ang pwesto mo sa langit, wala pong kapalit. Amen. Hindi mo ba pwede na, Panginoon, magbabackslide ako, ipalit mo na lang yung asawa ko. Hindi ba pwede yan mga kapatid? Watch that lang. Alam nyo, ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay naligtas, makarating sa langit, ang sabi ng Biblia, sa isang tao may isang mansyon. Mansyon po ang bahay ninyo, natin lahat. Kaya kung dito kubo-kubo ka lang mga kapatid, ayos lang yan. Dahil pag naligtas ka po mga kapatid, mansyon po ang nag-aantay sa atin sa langit. Yan tanong, gusto nyo ba? Kasi kung gusto ninyo, kailangan po ninyo ang magtiis sa problema at pagsubok at magpatuloy. Mag-commit po kayo. Ngayon pa lang, isipin nyo maigi. Kung kayo po ay maglilingkod sa Panginoon, hanggang kailan kaya? Kasi kung ang paglilingkod po natin sa Diyos ay hanggang 1 linggo lang, 2 linggo lang, no, pagkabaptize mo, maglilingkod ako sa Diyos, 6 months lang. Mga kapatid, walang langit na nag-aantay sa iyo. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hanggang kamatayan po yan. Right. Amen. At kung sino man ang masumpungang naglilingkod hanggang kamatayan, yun po ang maliligtas. Ngunit, kung ikaw po ay naglilingkod, di ba may inaantay po tayo? Para po sa kaalaman po ng lahat. May inaantay po tayong lahat. Bakit tayo nagpapatuloy sa pagsimba? Amen. Kasi nangako po si Kristo, sabi niya, babalik po siya sa oras na hindi po natin inaasahan. Right. At kapag bumalik ang Panginoon, hindi po natin alam kung anong oras, anong panahon, anong petsa, anong araw, anong taon. Hindi natin alam. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Ngayon ang tanong, kung sakaling dumating ang Panginoon, nasa ang estado ka kaya ng paglilingkod? Ikaw po ba ay nasa seryosong estado? O ikaw po ba mga kapatid ay nasa walang kaseryosohan? O kung ikaw po mga kapatid, alam niyo yung sinasabi ng Biblia, hindi mainit, hindi malamig, maligamgam lang. Sabi ng Biblia, kapag ang isang lingkod ng Diyos, alam niyo yun, hindi mainit, hindi malamig. Alam niyo, sakto lang, simba lang siya, kung kailan niya gusto. Hindi, simba, hindi. Walang seryosong nararamdaman. Hindi committed kahit sa sariling prayer life, hindi makapanalangin, sariling debosyon sa Diyos, magbasa ng Biblia, wala rin siyang ano doon. Yan po mga kapatid ay estado na init lamig. At yan ganyang klaseng estado mga kapatid, delikado po yan. Baka hindi po tayo maligtas kapag gaganyan po tayo. Nakuha po ba natin mga kapatid? Sumunod po na talata. 2 Thessalonians chapter 1 verse 4 hanggang 5. Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Verse 5, na isang tandang hayag na matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y aariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos
na dahil dito ay nangagbabatari naman kayo. Nakita niyo po mga kapatid, yung 2 Thessalonians chapter 1 verse 4 hanggang 5. Yung mga mananampalataya po sa Thessalonica, sila po ay nagdaranas po ng mga pag-uusig, ng problema, ng kapighatian. Yun po ang nararanasan po nila. Ngayon po, bago po tayo magtapos, may ipapapansin po ako sa inyo. Kapag sino sa inyo ang nakakaranas nung kayo po ay naglingkod sa Panginoon? Nakakaranas po kayo na inaatake po kayo ng pamilya. Amen. Simula naglingkod kayo sa Diyos, no? Pinag-iinitan mo ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay mo. Mga kapatid, yan po ay tinatawag na pag-uusig. At nararamdaman po yan ng tao na naglilingkod sa Panginoon. Kasi yung hindi po mananampalataya, hindi po nakakaranas yan ng pag-uusig. Amen. Wala pong tao at wala akong narinig na ikaw, simula ikaw. Dahil wala kang pagkakilala sa Panginoon, nagkakaganito buhay natin eh. Walang ganun, wala kang maririnig ka ganun. Ngayon po mga kapatid, sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, pansinin niyo po ito. Kapag nakaranas po kayo, na para po kayong inaatake ng pamilya ninyo, nakakaranas po kayo mga kapatid ng kagipitan sa buhay, ito po bagay na pansinin nyo. Kapag naglilingkod po kayo at nakakaranas po kayo ng tinatawag na pagsubok o yung pagtitiis, tatandaan po ninyo ano po ba yung pagsubok na sinasabi ng Biblia at pagtitiis? Ito po yung sitwasyon na namimili ka. Ibig sabihin, kapag pinili mo ang Diyos, ang pagkain mo apektado. Ang trabaho mo apektado. Nakakaranas kayo niyan? May mga tao po na pinipili na lamang po nilang iwan ang paglilingkod dahil sa pangangailangan. Dahil po sa matinding kagipitan. Nakita ninyo iniiwan ang Panginoon at ang paglilingkod dahil sa matinding pangangailangan at kagipitan, etc. At may mga tao naman po mga kapatid, naghihirap, nagtitiis, napapagod, naghihinagpis, dahil pinipili nila na manatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alin tayo mga kapatid sa mga taong ito? Kasi, mga kapatid, tatandaan niyo po, ang sulit na pagsubok na galing sa Panginoon, yung tipong, marami sa atin dito, mga rider mga nagdadrive. Yung tipong pinipili mong magsimba kahit na masakit na sa bulsa. Bakit? Ba't ko sinasabing masakit sa bulsa? Dahil alam mo kapag hindi ka bumiyahe, wala kang pera at wala kang pambili ng kakainin ninyo. Pero pinipili mo na maglingkod sa Panginoon. Yan po mga kapatid ay problema at pagsubok. Tinitest ka ng Diyos sa mabuting paraan at kailangang maipasa mo. Ngayon po mga kapatid, may mga hindi mananampalataya, hindi po nila pinapahalagahan ang araw ng pagsamba dahil sa kanilang pangangailangan. Hindi naintindihan ng mundong ito na ang Diyos na may likha ng langit at lupa, na may likha ng buhay mo, ang siya nagbibigay at tumutustos ng pangangailangan mo. Amen. Ang problema sa ating mga kapatid, maliit ang tingin natin sa Panginoon. Nakakalimutan po ng tao na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kahit na bumiyahe ka dyan, isang lang ng Panginoon mga kapatid, pwede ka nang mabura sa mapa. Amen. Ang buhay natin, hindi po natin hawak. Kahit mayaman ka pa, kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao sa buong mundo, kapag ang Diyos ay nagpasya na kukunin ang buhay mo, wala kang magagawa. Amen. Kaya ano gusto ninyo mga kapatid? Ano gusto mo natin gawin? Maghirap tayo na sumusunod sa Diyos o maghirap tayo mga kapatid na hindi tayo sumusunod sa Diyos? Kasi ang mga taong hindi mananampalataya, hindi na yan mag-iisip ng patungkol sa Diyos. Hindi nga rin niya nag-iisip patungkol sa langit Hindi rin niya nag-iisip ng sarili nilang kaligtasan. Ang gusto po ng tao sa ating panahon, kung paano kumita ng pera, kung paano sisikat, kung paano niya makukuha lahat ng bagay na gusto niya. Paano niya makukuha ang atensyon na lahat ng gusto niya, mga kapatid? Ganyan po ang tao. Pero ang tao po ng Diyos, mga kapatid, kahit naghihirap yan, makikita mo pa rin nakangiti yan. Amen.
Minsan sasabihin pa ng kapitbahay, bakit bumiyahe ka na? Ang lakas-lakas ng linggo. Bumiyahe ka. May intindihan naman yan ng Diyos. Mali yan mga kapatid. Alam nyo, yung commitment ninyo ang isang malaking impluwensya para makakuha ng atensyon ng Diyos. Kasi pagka kayo po ay naghihirap, pinipili nyo pa rin sumimba. Kahit na alam ninyo, pag pinili nyo yung oras na yun, malaki ang mawawala sa inyo. Pinili nyo yung Diyos, mga kapatid. Matuwid po ang Diyos. Amen. Mga pintong nakabukas o mga pintong nakasara, kayang buksan ng Diyos para pagpalain ka. Right. Alam nyo sa atin, kakahabol natin ang pera at pagpapala. Kung mapansin niyo, lagi naman din kayong kinukulang, di ba? Lagi rin tayo kinukulang. Bakit po? Kasi akala natin laging pera kasagutan. Pumunta kayo sa ospital, pumunta kayo sa mga taong may sakit. Alam niyo mga kapatid, ang gusto nilang mangyari sa buhay lang, yung mga taong may sakit. Pagalingin lang ako ng Diyos, maglilingkod na ako sa Panginoon. Bakit mga kapatid? Yung mga taong palipas ng buhay, naranasan na po nila lahat eh. Mag-inom, magsugal, etc. Ibig sabihin, naranasan na nila lahat ng ikasisiyan na siya pinasisimulan pa lang natin dahil malalakas pa tayo eh, di ba? Pero itong mga matatanda na malapit ng mamatay, alam nyo, isa lang ang sasabihin ng mga yan na nakakakilala sa Panginoon. Sasabihin sa inyo, kung apo ka apo, huwag mong sayangin ang buhay mo. Maglingkod ka. Bakit po mga kapatid? Dadating po ang panahon, mamamatay ka. Lahat tayo mamamatay. Minsan hindi pa aabuti ng pagtanda eh. Meron nga 17 anos na mamatay na eh. Pero ang tanong mga kapatid, pag namatay ka ba, gaano ka ka-commitment sa Diyos? Gaano ka committed? Dapat committed ka. Huwag mong iiwan ang paglilingkod. Huwag mong ipagpalit ang Diyos sa pera dahil lang sa 300 pesos. Sabihin mo lang, nakaka-700 ka sa isang araw, yung 700 ipagpapalit mo sa Diyos. Na kung tutusin, sisingilin ka bawat hinga mo. Singilin ka ng Diyos ng piso, hindi ka uubra. Mamamatay ka, hindi ka aabot. Kung 700 lang ang pera mo, 700 seconds lang, patay ka na. Pero tatandaan niyo po ni mga kapatid, sa isang bagay ang isasabihin sa inyo, wala pang taong pinili ang Diyos, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng pagsubok, pinili ang Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Pero marami akong nakitang tao na pinabayaan ang paglilingkod nila sa Panginoon na naging hindi maganda ang kanilang buhay. Marami po akong nakita na pinili po nila ang kalooban ng dyablo. Hindi na po sila naglingkod. Ngayon po, hindi maganda ang kanilang buhay. Yung iba po, mga kapatiran ko. Yung iba po, mga kapatid, wala na, hiwalay na sa asawa. Bakit po, mga kapatid? Hindi po kasi nila binigyan ng pansin ang Diyos. Kaya sa oras na ito mga kapatid, bago po ito tapusin, gusto ko pong ilagay po ninyo sa inyong kaisipan. Maglingkod ka man sa Diyos o hindi, ang pagsubok nandiyan pa rin. Amen. Pag naglingkod ka sa Panginoon, pag mayroon ka man pagsubok, tatandaan niyo po yung pagkakaiba ng dalawa. Yung taong walang Diyos, may pagsubok, problema, kapigatian. Kapag yan, nandiyan sila sa estado na yan, wala silang ibang option kundi ang magpakasama. Ngunit ang taong mga kapatid na dumadaan sa matinding pagsubok, persecution, etc., pinipilit nila mga kapatid magpakabuti sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ano man ang piliin nyo dyan, tumalikod ka man, hindi mawawala ang problema mo, lalo lang dadami. Ngunit kung ikaw po ay pumili sa Panginoon, magkaroon ka man ng problema, ikabubuti mo. Ikalalakas mo, kapatid. At dahil dyan, mga kapatid, pag ikaw ay nakapasa dyan, ikaw po, mga kapatid, ay mapupunta sa ipinangako ng Diyos na langit. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Amen. Sana po ay meron po kayong natutunan. Ito po ay part 2 pa lamang. Next week po, pag-aaralan natin ang number 5, number 6, at number 7 gululuopin ng ating Panginoon. Samantala tayo po ay nag-aantay. Next week po yan mangyayari mga kapatid. Ito po yung ating pinag-aaralan. Paano ba dapat natin tignan ang pagsubok sa ating buhay? Ulitin ko po, paano po ba dapat natin tignan? Ito po ay nagpapatibay ng ating pananampalataya.
Kapag dumating ang pagsubok, dapat pumasok sa isip mo, kaya ako sinusubok ng Diyos. Dahil ito ay nagpapatibay ng aking pananampalataya. Number 4, kaya tayo may pagsubok, ito po ay marka ng pagiging mananampalataya. Kapag ikaw po ay naglingkod na sa Panginoon, yan po ang marka. Diba? Marka po yan. Ibig sabihin, pag naglingkod ka, nakakabit na yan sa'yo, buhay mo na yan. Na ikaw po mga kapatid ay susubukin ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, let us all stand. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at aking nagbibigay pagkakataon sa ating tagapanginoon.